Ni hao, masarap talaga yung gising kapag lagi kang may peace of mind. Kapag laging masarap ang tulog ba? At bigla ko ngang narealize na mag-iisang buwan na nga palang hindi ko na napapaliguan ang aking mga aso na feeling bata. Pero bago ko nga sila paliguan, uunahin ko nga muna ang aking sarili. Pero hindi pa ako maliligo ha. Mag-aalmusal na muna ako bago ang lahat. Pinalitan ko na rin ang ibang kulay yung kurtina namin. Mas bet ko kasi ang color black. Para kahit umaga na, madilim pa rin sa loob. Anyway, kahapon ko pa yan napalitan, ngayon ko lang naayos. Gawain ko talaga every morning, pagkagising ko, tinutupi ko yung kumot at inaayos yung mga unan para may nagawa ako kaagad. Achievement kumbaga. Nagpalit na rin ako ng mas matinong damit para naman komportable akong gumalaw. Nagmumug na rin para maiwasan ang mabahong hininga. Normal naman yan sa atin lahat pagkagising natin every morning. Aarte pa ba tayo? Isa sa pinakamahalagang bagay na hindi ko dapat makalimutang gawin tuwing umaga ay ang buksan ang bintana at ang pinto para makapasok ang fresh air at para makahinga na rin ang loob ng bahay. Hinugasan ko na rin yung mga hugasin na halos 6 na piraso lang. Ayoko kasi talagang tumatambak ang mga hugasin sa lababo. Naglaga na rin ako ng tubig para makapagkape na at pinalitan ko na rin ng bagong pampabango ang loob ng bahay. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Refreshing air? Ewan, basta pampabango. Hirap na hirap nga akong abutin, hindi ko alam kung kulang ba ako sa tangkad or sadyang mataas lang talaga yung lugar na pinaglagyan ko. Hindi ko nga napansin na ubos na pala yung bigas ko dito sa bahay. Buti na lang kahit papano may masasaing pa ako. Laman tiyan pa naman. So kapag hindi ako tamarin na lumabas mamaya, sana nga wag ako tamarin para makabili ako agad ng bigas. Nilagay ko nga muna sa tubig yung isdang piprituhin ko mamaya. Mukhang matatagalan pa nga bago ko ito maluto. Ang tigas mga ate ko kasing tigas ng eme. Hindi na nga ako naghintay ng matagal pa, buti na lang natanggal na kaagad yung pagka-frozen niya. Nung malambot na yung isda, hinugasan ko siya ulit dahil binili ko lang siya sa labas na nakamarinate na sa suka. So kailangan ko siyang hugasan ulit para naman malagyan ko ng bagong pampalasa. At habang hinihintay kong uminit ang mantika, ininom ko na muna yung kape kong hindi ko na matatawag na kape dahil malamig na nga siya. Kakahintay ko na uminit yung mantika, hindi ko na alam na yung kape ko naman yung lumamig. Feel na feel ko pa yung pagkanta ko na akala mo naman ang ganda ng boses ko. At nung mainit na yung mantika, nilagay ko na yung isda. Kumuha na rin ako ng isang meatloaf para buksan pero nahirapan ako sa pagbukas dahil kutsilyo lang yung ginamit ko. Binuksan ko na rin yung ilalim para yun yung gamitin ko sa pagtulak ng laman para mailabas. Kapag sanay ka talaga sa gawaing bahay, basic na lang talaga sa'yo ang trabahong ito. Bakit nga ba ako nagsaing, nagprito ng isda, nagbukas ng meatloaf, pero yung ending kumain pa rin ako ng tinapay? Napansin ko rin na na-overcook ko yung isda. Patas nga, buti na lang yung balat lang, hindi kasama yung laman. Napalakas ko yung apoy, hindi ko napansin. Ang mahalaga, kaya pa rin kainin yung laman. Piniprito ko na rin yung meatloaf. At habang hinihintay ko nga na maluto yung meatloaf, tinawagan ko na muna sina mama para kamustahin kung dumating na yung in-order ko para sa kanila. Na-late kasi yung gift ko sa kanila for Mother's Day. Okay lang na ma-late, ang mahalaga nakahabol pa rin. Noon yung Mother's Day lumilipas lang pero ngayon hindi pwedeng lilipas lang. Kailangan may gawin ako. Hindi lang para kay mama kundi pati na rin sa mga ate kong may mga anak na. Ganon sila ka-special para sa akin. Muntik ko pang makalimutan may parcels nga pala ako today. Paulit-ulit pang tumatawag si Kuyang Rider. Hindi ko pa marinig yung tawag niya sa sobrang lakas nga ng sound trip ko. Dinaig ko pa yata ang may sayawan sa barangay. Itam, umorder lang ako pero parang promoter na rin. 2 package yung dumating today, spoon fork organizer at oil strainer pot. Tapos na ako maganda ng breakfast at nakapag-breakfast na rin ako. Syempre, hindi tayo pwede magutom. After no, nag-proceed na ako para paliguan ang mga batang akala mo talagang totoong bata. Inuna ko muna si Daddy Dog, bida-bida to eh. Hindi pwedeng hindi siya ang inuuna. Ang nagustuhan ko lang kay Daddy Dog, pag siya ang pinapaliguan, napaka-behave. Hindi ka talaga mahihirapan sa kanya. Mabilis ang
ligo lang talaga kapag siya. After ko ang paliguan si Daddy Dog, sinunod ko agad si Mommy Dog. Kailangan niya na talagang paliguan, umiiba na kasi yung amoy niya. Dala siguro dahil siya nga ay nanganak. Baka sign of aging na rin siguro. Tumatanda na yung Mommy Dog namin eh. Buti na lang talaga natapos kami kaagad, mabilis ang ligo lang for now. Summer pero maulan, nahiya yung buwan ng Mayo. Dahil tapos ko na silang paliguan, pinaikot ko na rin ang mga decolor. Hindi pa naman marami. Ayoko lang talaga na tumambak pa. Iniwan ko na lang muna yung mga puti kasi konti pa naman. So decolor na lang muna sa ngayon. That's all for today. Please follow for more updates.